Magkasama silang umalis sa dungeon ng masaya, sapagkat nagtapos ang araw ng kanilang pag-level up ng ganap na matagumpay. Sa lungsod, lumabas ang bagong ranggo ng mga estudyante sa malaking bulletin board, nangunguna si Jiang Yang sa level 15. Gayunpaman, alam niyang hindi magtatagal ang kanyang kalamangan, marami pang paparating na mga estudyanteng nagtataglay ng pinakamalalakas na top-tier class. Kabilang sa mga magiging karibal niya ay si Stale Yufeng, isang S-rank sword saint na halos walang kapantay sa malapitan ng labanan. Naroon din si San Han, isang mandirigmang may napakalakas na pisikal na lakas. At si Liu Yan, isang S-rank Gale assassin na dalubhasa sa lihim na pag-atake at napakabilis na paggalaw. Kilala silang lahat ni Jiang Yang mula pa sa kanyang nakaraang buhay, alam niyang darating ang araw na haharapin niya silang lahat upang agawin ang pinakamataas na pwesto sa lungsod. Ngunit sa halip na mabahala, ngumiti lamang siya, hindi na siya makapaghintay na makalaban silang lahat. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang malabong anyo ng isang dalaga, ngunit hindi niya yun pinansin. Mahina niyang sinabi sa sarili, una, kailangan niyang bumalik sa dati niyang tahanan, may mga bagay pa siyang kailangang tapusin. Mapait niyang naalala kung paanong sa kanyang nakaraang buhay ay nahiwalay siya sa kanyang pamilya at naiwan ang kanyang nakababatang kapatid na lumaki na nag-iisa. Nagpaalam siya kay Yao Kexen, sinabi niya na mayroon pa siyang mga bagay na kailangan niyang gawin. Hiniling ng dalaga na muli silang magsama sa isang dungeon sa susunod na magkaroon sila ng pagkakataon. Tahimik na naglakad si John Yang sa mga eskinita ng maralitang lugar. Habang naglalakad, naalala niyang sa dati niyang buhay ay hindi na siya kailanman nakabalik sa lugar na iyon matapos siyang madala sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Yan Yao, anumang balita sa kanyang kapatid na babae ay makakarating ito sa kanya sa pamamagitan ng ibang tao. Alam niyang balang araw ay magigising dito ang isang napakalakas na A-rank combat class. Binuksan ni Jiang Yang ang pinto ng kanilang munting apartment at nadatnan ng kanyang kapatid sa loob. Kapansin-pansin ang mabigat na katahimikan sa buong bahay, siya si Jiang Yao, ang kanyang 15 taong gulang na nakababatang kapatid na babae, isa siyang tahimik at mahiyain na dalagita, mahina lamang itong nagsalita, na nakahanda na ang kanyang hapunan. Tahimik silang naupo sa maliit na mesa at nagsimulang kumain. Mula nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang demon nest, ganoon na lamang siya katahimik. Naalala ni Jiang Yang ang masasayang araw 3 taon na ang nakalipas, noon, buhay pa ang kanilang mga magulang, at palaging puno ng ngiti ang mukha ni Jiang Yao. Ngunit ang pagkawala ng mga ito ay naging napakabigat na dagok para sa kanya, tuluyan itong binago ang kanyang ugali at ginawa siyang malungkutin at mailap. Habang kumakain sila, biglang nagsalita si Jiang Yao, may ibinunyag siyang hindi inaasahan. Balak niyang huminto na sa pag-aaral. Natigilan si Jiang Yang na nagtanong kung bakit. Ipinaalala niyang napakaganda ng mga marka nito sa paaralan at wala itong dahilan upang huminto lalo na't malapit na ang pagsusulit para sa pagpasok sa high school. Dahan-dahan na tumungin si Jiang Yao sa kanya at sinabi na nakita niya ang pangalan nito sa unang pwesto ng rangkang ng lungsod. Ngumiti siya ng bahagya, sobrang ipinagmamalaki niya ito dahil siya ang pinakamasipag na taong kilala niya. Sigurado na magiging isa siyang napakalakas na awakened, at balang araw ay isa siya sa mga magliligtas sa mundo. Pagkatapos ay ibinaba niyang muli ang kanyang ulo, at siya naman, pakiramdam niya wala siyang magiging halaga. Kahit maganda ang kanyang mga grado, mas mabuti sigurong magtrabaho na lang siya ngayon, para makatulong sa gastusin sa bahay, at makapag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Matagal siyang tinitigan ni Jiang Yang, alam niyang hindi yun ang tunay na dahilan, kaya pinilit niya itong sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit bago pa makasagot si Jiang Yao, biglang bumukas muli ang pinto. Naputol ang kanilang seryosong pag-uusap, pumasok ang isang lalaki at binati si Jiang Yao. Nagulat ang magkapatid sa bigla nitong pagdating. Napakamot ang lalaki sa batok, halatang nahihiya siyang nakagambala sa pribadong usapan, binanggit niyang dapat na lang siyang bumalik mamaya. Sa isip niya, kung hindi lamang nasa alanganin ang kalagayan ng kanyang lending company, hindi sana siya napilitang maningil ng ganito kaaga. Agad siyang nakilala ni John Yang, si Uncle Kenan, ang may-ari ng maliit na lending company na matagal nang nagpapautang sa kanila upang mabuhay. Pagkakita pa lamang sa ekspresyon ni Uncle Kenan, agad na naunawaan ni Jiang Yang ang lahat. Malamang ay nakapunta na ito rito noon, at yun ang tunay na dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ng kanyang kapatid, kaya naisipan itong tumigil sa pag-aaral. Hindi makatingin si Jiang Yao sa kanyang kuya, alam niyang nakita nito ang pagiging number 1 niya. Ngunit alam din niyang wala silang pinagkukunan ng kita upang mabayaran ang naipong utang, ayaw nito magiging pabigat sa kanya.
Doon tuluyang naunawaan ni John Yang ang balak ng kanyang kapatid, handa itong isuko ang sariling kinabukasan upang makapagtrabaho at masuportahan siya sa pagpasok sa unibersidad. Matatag siyang humarap kay Uncle Kenan habang nagtanong kung magkano na ba ang kabuuan ng utang nila sa nakalipas na 2 taon. Napabuntong hininga si Uncle Kenan, kung hindi isasama ang interes, humigit kumulang 43,000 credits, alam niyang nahihirapan din sila. Ngunit naputol ang kanyang sinasabi nang biglang maglabas si Jiang Yang ng isang card at iniabot niya ito kay Uncle Kenan na puno ng gulat ang kanyang reaksyon. Sinabi niya na may 50,000 credits yan, sapat na pambayad sa lahat ng utang at interes nila. Natulala si Jiang Yao, hindi niya maisip kung saan nakakuha ang kanyang kuya ng ganoong kalaking halaga sa loob lamang ng isang gabi. Napansin ni Jiang Yang ang takot at pagkalito sa kanyang mukha, gusto sana niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit minabuti niyang hintayin munang makaalis ang nagpapautang. Naunawaan ni Uncle Kenan ang sitwasyon, maluwag na ang kanyang kalooban ngayong nabayaran na ang utang. Ngumiti siya at nagpaalam, binanggit nitong huwag silang mahihiyang lumapit sa kanya kung kailangan nila ulit ng tulong. Pagkasara ng pinto, hindi na napigilan ni Jiang Yao ang kanyang pag-aalala, kinabahan siyang baka may masamang ginawa ang kanyang kuya upang makuha ang ganoong kalaking pera. Ngunit marahang hinaplos ni Jiang Yang ang kanyang ulo at sinabi na huwag itong mag-alala, lahat ng credits na yun ay malinis niyang kinita gamit ang sarili niyang kakayahan. May kumpiyansa siyang ngumiti, ipinaliwanag niyang malaki ang posibilidad na siya ang maging pinakamahusay na estudyante sa kanilang batch, at ang gantimpala rito ay 300,000 credits. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na huwag nang isipin ang pera, hindi na niya kailangang isakripisyo ang kinabukasan niya para lang masuportahan siya. Biglang napaiyak si Jiang Yao, naunawaan niyang lubos na naintindihan ng kanyang kuya ang lahat ng kanyang pangamba at ang sakripisyong handa niyang gawin. Iniabot ni Jiang Yang sa kanya ang natitirang pera sa kanyang kapatid, habang iniisip niya ito, napagtanto niyang marami na pala siyang paraan upang kumita ng pera, hindi pa lamang niya nagagamit ang mga ito. Ngumiti siya ng buong ningning at sinabihan niya ang kanyang kapatid na mag-aral ito ng mabuti at magsanay rin siya ng mabuti, dahil kapag naabot na ng kanyang kapatid ang numero 1 pwesto, haharap siya sa napakalaking pressure at mabibigat na inaasahan. Dahil sa panahong yun, makikita siya ng lahat bilang nakababatang kapatid ng numero 1 henyo, kaya kung hindi siya ang pinakamalakas sa sarili niyang henerasyon, hindi pa rin yun magiging sapat. Tumango lamang si Jiang Yao habang umiiyak, labis siyang naantig sa walang kondisyong suporta ng kanyang kuya at sa bagong lakas na ipinakita nito. Mahigpit niya itong niyakap habang ipinapangako niya na hinding-hindi siya gagawa ng anumang ikakahiya ng pamilyang Jiang. Habang yakap ang kanyang kapatid, nagsimula namang magplano si Jiang Yang. Kailangan niyang humanap ng paraan upang sabay na kumita ng mas maraming pera at mabilis na mag-level up. Napunta ang isip niya sa mga demanden ng Nanrong City, naghanap siya ng pinakamainam na lugar para sa susunod niyang matinding pagsasanay upang agad tumaas ang kanyang level. Sa huli, pinili niya ang Poisonous Dragon Valley, isa itong mapanganib na lugar, ngunit napakalaking oportunidad para sa isang taong may kaalaman tulad niya, napakaraming halimaw roon, kaya perpekto ito para sa mabilisang pag-level up. Ayon sa mga alamat, sa kaibuturan ng lambak ay naninirahan ang mga kakaibang mahiwagang halimaw na kahawig ng mga dragon. Naniniwala siyang kung makakakuha siya ng dragon egg, maipapakita ng kanyang universal grafting ability ang tunay nitong mapanirang kapangyarihan. Bukod pa roon, umaasa rin siyang makatagpo ng mga bihirang magic crystal na maaari niyang ipagbili sa napakataas na halaga. Buo ang kanyang pasya, aalis siya pagsikat pa lamang ng araw. Ang Poisonous Dragon Valley ang magiging unang hakbang sa kanyang pananakop sa mundo ng demonyo. Hindi nagtagal, dumating ang bus sa estasyon ng Nanrong Demon Den, maingat na bumaba ang mga pasahero. Pagkababa ni Jiang Yang inisip niya, upang makarating sa hindi pa natutuklasang kagubatan, kailangan niya munang pumasok sa rift. Sa oras na ito, malamang napuno na iyon ng mga tao. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalaki at nakakatakot na kuta. Ito ang pangunahing pasukan patungo sa mundo ng mga Demon Den. Isa itong matatag na tanggulan ng sangkatauhan laban sa pagsalakay ng mga halimaw, hiwalay ito sa mismong lungsod at konektado lamang sa pamamagitan ng isang mahigpit na binabantayang lagusan. Ang buong lugar ay nasa ilalim ng pamamahala ng dalawang makapangyarihang level 70 Venerable, naalala ni Jiang Yang na minsan na niya silang napaglingkuran sa kanyang nakaraang buhay, napilitan siyang ibigay sa kanila ang maraming resources. Pagpasok niya sa loob ng rift, nakita niyang halos lahat ay nagsusuot na ng kanilang high-end at expensive combat gear habang inihahanda ang sarili sa nalalapit na labanan.
Hinawakan niya ang storage ring na regalo ni Yao Kexen, naisip niya na mukhang mura lang ang gamit na ito. Muli siyang napangiti sa laki ng naitulong ng kabutihang ipinakita nito. Aaminin niya, ubod talaga ng yaman ang babaeng yun. Maya-maya ay narating niya ang silangang tarangkahan ng kuta. Ito ang pinakamalapit na daan patungo sa Poisonous Dragon Valley. Sinuri niya ang detalyadong mapa ng mga natuklasang lugar at ang kani-kanilang antas ng panganib. Nakumpirma niyang ang lambak ang pinakaangkop sa kanyang kasalukuyang antas. Karamihan sa mga halimaw doon ay nasa level 13 hanggang level 18. Pagdating niya sa checkpoint, ipinakita niya ang kanyang student ID. Nakalagay rito na kabilang siya sa hamak na farmer, tincarer class. Pagkakita ng senior instructor sa kanyang ID, agad itong nabahala. Hindi niya maintindihan, isang double F rank ay papasok sa Poisonous Dragon Valley ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na ang ilang rift ay hindi katulad ng mga training base para sa mga baguhan. Sa mga lugar na iyon, tunay na namamatay ang mga tao. Tahimik lamang na kinuha ni John Yang ang kanyang ID at nagpasalamat siya sa kanyang concern. Pero wala siyang balak mamatay ngayon, babalik siya ng buhay. Pinanood siya ng instructor habang papalayo, namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo sa pagkabahala. Ayaw niyang hayaang maglakad ang binata patungo sa tila tiyak na kamatayan. Para sa kanya, mahalaga ang bawat buhay anuman ang ranggo. Bigla niyang inunat ang kanyang kamay upang pigilan si Jiang Yang. Ngunit hangin lamang ang kanyang nahawakan, napakabilis ng paggalaw ni Jiang Yang kaya after image na lamang ang naiwan. Tuluyang natulala ang instructor, hindi siya makapaniwalang ang isang binata ay nakaiwas sa kanya ng ganoon kadali, isa pa naman siyang level 30 awakened. Sa pagkakataong yun, pinigilan siya ng isang sundalo at tinawag siyang kapitan. Binanggit niya na hindi pangkaraniwang tao ang batang yun, si Jiang Yang, ang taong lubusang nagpamalas ng agwat sa husay ng isang profesional at nagtakda ng bagong record bilang pinakamabilis na solo player sa rookie training base. Tahimik nilang pinanood itong papalayo, idinagdag pa ng sundalo na may chismis na siya rin ang nangunguna sa ranggo ng akademya. Bukod pa rito, siya rin umano ang nagtala ng pinakamataas na marka sa entrance exam laban sa lahat ng high school sa Nanrong City ngayong taon. Nagulat ang kapitan nang marinig ito at hindi niya maiwasang magtanong kung paano naging ganoon kalakas ang isang dual F-rank awakened. Hindi pa sila nakakakita ng isang F-rank na may ganoong antas ng kakayahan sa pakikipaglaban, kahit ang mga S-rank ay hindi pa nakagawa ng ganoong tagumpay. Hindi nagtagal ay narating ni Jiang Yang ang pasukan ng Poisonous Dragon Valley, mistulang isang radioaktibong bangungot ang lugar dahil sa makapal na berdeng hamog. Dahil sa laso ng hangin, kaya agad siyang kumuha ng isa sa mga obligadong antidote pill. Isang lunok lang ang ginawa niya, bawat tableta ay nagkakahalaga ng 50 credits at tatagal lamang ng 3 oras, dahil kapos pa rin siya sa pera, wala siyang panahon upang mag-aksaya. Wala pang 1 minuto ay napalibutan na siya ng mga level 13 green-winged bat na sabik siyang kagatin. Ngunit hindi man lang natinag si Jiang Yang, sa ilang mabilis na hiwa ng espada, pinabagsak niya ang mga ito na parabang papel lamang ang mga ito. Agad na nagsimulang tumaas ang kanyang experience, sa 3 halimaw na kanyang napatay. Napangiti siya habang papalayo sa mga bangkay ng mga halimaw, kaunti lamang ang naidagdag ng mga ito sa kanyang progreso. Ngunit sapat na yun bilang simula ng kanyang mas matinding paglalakbay, napansin niya nakakaiba talaga ang paggawa ng mga wilderness mob. Upang hindi masayang ang buong araw sa lugar na yon, nagpasya siyang pabilisin ang proseso at agad na inactivate ang kanyang modify ability. Habang kalmado siyang naglalakad, nagsimulang magningning ang kanyang espada sa isang proseso ng modification. Sa isang iglap, ang mumurahing bakal na espada ay naging Science Steel Sword, doon nagsimula ang tunay na pangangaso. Diretso siyang sumugod sa gitna ng kawan ng mga halimaw at walang tigil na humataw ng espada pakaliwa at pakanan, walang anumang laban ang mga paniki, napakabilis ng massacre at agad siyang umabot sa level 16. Halos hindi kapani-paniwala ang bilis ng kanyang pag-level up sa 17. Nagpatuloy siya sa paglipol ng mga buwiter at mga makamandag na palaka ng hindi man lang na napapagod hanggang sa marating niya ang level 18. Huminto muna siya sandali upang uminom ng tubig, kahit nasa level 18 na siya, malayo pa rin siya sa kanyang target. Naiinis siyang nagreklamo sa malas niyang kapalaran dahil kahit halos kalahati na ng gubat ang nalinis niya, wala pa rin siyang nakukuhang kahit isang hamak na magic crystal. Bigla na lamang may nagsalita mula sa makapal na hamog, kaya agad siyang napalingon, na nagtanong sa kanya kung siya ba ang pumatay sa lahat ng halimaw na yon. Agad na naging alerto si Jiang Yang, maya-maya ay lumitaw ang 2 lalaki mula sa ilalim ng kagubatan. Napansin agad ni Jiang Yang na hindi sila mga baguhan batay pa lamang sa paraan ng kanilang paggalaw.
Ang leader nila ay si Lu Yuan, isang S-rank na henyo mula sa ibang akademya, isa siya sa pinakamalalakas na estudyante ng kanilang henerasyon, isa siyang Gale Assassin at ang pinakamatandang batang Panginoon ng pamilyang Lu, isa sa mga nangungunang angka ng mga awakened sa lungsod ng Nanrong. Samantala, ang kasama nitong si Yu Tao ay mayabang na lumapit at sinabihan niya si Jiang Yang kung bingi ba ito, dahil kinakausap siya ni Lu Yuan, hindi man lang siya natinag, tiningnan niya ito at malamig na tinawag na isang walang kwentang tao na ni pangalan ay walang halaga. Tumayo siya ng kalmado at pabirong nagtanong, hindi ba halatang siya ang pumatay sa mga ito? Agad na nag-init ang ulo ni Yu Tao, itinupi niya ang kanyang manggas, galit na galit dahil may isang batang katulad ni Jiang Yang na walang respeto sa katayuan ni Lu Yuan. Pinigilan siya ni Lu Yuan at binanggit na kilala niya ito habang inalok niya si Jiang Yang na sumama sa kanilang koponan dahil nakikita niya ang potensyal nito. Ngunit walang pag-aalinlangang tumanggi si Jiang Yang at sinabing wala siyang interes. Bago siya tuluyang tumalikod, alam niyang gusto lang siyang gawing pain at pagawin ng maruming trabaho upang sila ang makinabang sa karanasang makukuha niya. Hindi makapaniwala si Yu Tao sa pagiging arogante nito at gustong-gusto na niya itong turuan ng leksyon. Samantala, nanatiling kalmado si Lu Yuan, kung nakarating siya rito ng mag-isa, malinaw na may tunay siyang talento, sinabihan niya si Jiang Yang na maghintay lang ito, dahil sa susunod na magkita-kita, bibigyan niya itong pagkakataong na kumilos. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang sama ng loob ni Yu Tao at isinumpang kapag muli silang nagkita ay bubunutin niya ang lahat ng ngipin ni Jiang Yang. Mas lalo pang pumasok si Jiang Yang sa kailaliman ng lambak, isa na lamang ang natitira niyang antidote pill, kaya kailangan niyang magmadali, papatayin muna niya ang ilan pang miasma demons, kailangan aabot muna siya sa level 19, saka na siya aalis. Lumipas ang isang oras, patuloy siyang naghahanap, pero sa ngayon, wala pa rin siyang nakikitang kahit anong bakas ng isang bihirang halimaw. Naalala niya ang mga alamat tungkol sa mga makapangyarihang dragon na di umano'y naninirahan sa lugar na ito, ngunit kahit anino ng isa ay wala pa siyang nakikita. Bigla niyang naramdaman ang isang napakabilis na presensya mula sa kanyang likuran. Isang napakalaking malagkit na dila ang ramagasa papunta sa kanya, sa kabutihang palad ay nakaiwas si Jiang Yang sa tamang oras at naiharang ang kanyang espada, sinubukan niyang putulin ang dila, ngunit mas matigas pala ito kaysa sa inaakala niya. Nagulat na nagtaka si Jiang Yang sa isang palihim na pag-atake. Lalong naging interesante ang laban, nagulat pa siya nang makita niyang nigasgas ay hindi nagawa ng kanyang pinahusay na espada, napakataas ng depensa ng kalaban. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino mula sa kadiliman habang yumanig ang lupa sa bawat hakbang nito. Sa wakas ay nasilayan niya ang Miasma Demon Toad King, isa itong level 20 zone boss na may nakakatakot na anyo habang nagpakawala ito ng isang malakas na ungol. Ngunit sa halip na matakot ay ngumiti si Jiang Yang, sa wakas, nahanap na rin niya ang boss na halimaw na siguradong magbibigay ng magic crystal na matagal na niyang hinahanap. Hindi na nag-aksaya ng oras ang higanteng Palaka at agad nitong ginamit ang Giant Tongue Snare, na nagpakawala ng mabibilis na pag-atake sa kanyang mahahabang dila upang bitagin siya. Ngunit parang sumasayaw lamang si Jiang Yang habang iniiwasan ang bawat pag-atake. Mabilis niyang nasuri ang galaw ng halimaw at kabisado na niya ang pattern nito. Sa matatag na tingin ay inihanda niya ang kanyang modify ability upang baguhin ang teknik nito sa controlled break, umaasang matitisod ang halimaw sa sarili nitong kakayahan habang unti-unti pumupulupot ang kanyang dila sa kanyang katawan. Dahil dito, sinamantala niya ang pagkakataon at tumalon sa ere. Sa pagkakataong ito, balak na niyang kitilin ang buhay ng kanyang kalaban. Ngunit nag-spark lamang ang kanyang pag-atake, parang bakal ang balat ng Toad King. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Yang nang mapagtantong wala siyang naiwang kahit isang gasgas, naisip niya na hindi niya kayang basagin ang depensa nito. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang Toad King at agad nitong ginamit ang mutated Toad Skin, na lalo pang nagpalakas sa napakataas nitong depensa. Parang nakasuot na ito ng hindi mabutas-butas na baluti habang muli itong nagpalabas ng malakas na ungol, kasabay nito nakawala ang halimaw sa pagkakatali sa kanyang dila. Biglang naglabas ng error ang sistema, hindi maaaring gamitin ang modify sa boss dahil masyadong mataas ang level nito. Nadismaya si Jiang Yang, tuluyang pumalpak ang kanyang plano at ngayon pa nawala ang bisa ang kanyang kakayahan. Napagtanto niyang kapag mas malakas ang kalaban, nagiging napakahina at panandalian lamang ang bisa ng kanyang modify ability, sa masama na sitwasyon, ang kanyang modification ay maaaring tuluyan mabaigo. Muling umatake ang Toad King gamit ang malagkit nitong dila habang mahigpit niyang pinagmasdan ang pag-atake ng halimaw. Nakangiti niyang sinabi na kung gusto niyang manalo, kailangan niyang isugal ang lahat,
isang mapanganib na pastahan. Gamit ang kanya space ring, muling ginamit ang modify sa sarili niyang sandata, ang Demonic Meteor Blade, upang pilitin itong mag-evolve. Nagsimulang manginig ang espada habang nagliliyab sa napakapulang enerhiya. Taglay ang napakalakas na kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang segundo, natapos ang pagbabago. Ngayon ay hawak na niya ang Demon King's Blade. Nakakabaliw ang kapangyarihang ibinubuga ng sandatang yun. Binalot si Jiang Yang ng nakakatakot na pulang apoy. Parang buhay ang espada.